padala ng Diyos sa akin. Ang wika ng akla ng sulat, Dear Brother Mike, wag ho kayong titigil sa inyong gospel broadcast. Sapagkat ako marahil ay isa lang sa libu-libong nakikinig at nakinabang. Ako po ay may karamdaman ng migraine for 17 years na hindi gumagaling. Inatake ko ng matindi isang gabi. Ako po ay nagbukas ng radyo upang palakasin ang radyo para hindi ako marinig sa aking pagsisigaw ng kapitbahay. Subalit anong himala ang aking nabuksan ay inyong palatuntunan to God be the glory at kayo'y nananalangin noon. At ang winika mo, patong buwang kamay sa radyong pinakikinggan mo. Di ko pinatong aking kamay, wika niya, niyakap ko ang radyo. At hiningi ko sa Panginoon, ako'y pagilingin sa aking karamdamang migraine, ako'y sobra nang nahihirapan. At nang gabing yun, wika niya, Brother Mike, bigla ang ako'y pinagaling ng Panginoon. At ang wika pa sa sulat, sapagkat noon ay isang gabi lang, isang linggo ako, nagbo-broadcast araw ng linggo, alas 9 hanggang alas 10, ang palatuntunan to God be the glory. Wika niya sa sulat na yon, kung in fact sabi niya, hanggat maari, pwede ho bang kayo ay mag-broadcast gabi-gabi? Gabi-gabi pa daw. Kundi naman niya, maski na lang 2 o 3 ulit sa isang linggo. Hamon na dumating sa akin. Subalit nang tanggapin ko ng wika ko, aba, mayroon palang nakikinig sa akin. Akala ko wala. At gumaling pa. So ako'y tuwang-tuwa. Binahagi ko yon sa aking programa. At ang wika ko loloobin ng Panginoon, maghahanap tayo ng bagong palatuntunan, bagong pangalan, nakma sa panggabi-gabi at pang-araw-araw na palatuntunan sa himpilan ng DWXI. At kinabukasan, sa maniwala ko sa hindi, may nag-abot sa akin ng isang polyetos na ang nakalagay sa cover ng polyetos na yon ay napakalaking pangalang El Shaddai. El Shaddai. Agad-agad po ang aking napansin ko po ang pangalan at pinag-aralan ko kung anong El Shaddai. At ipinaliwanag sa polyetos na yon na ito ang tipa ng pangalan kay Abraham, ng Diyos ng Israel, ng Diyos ni Abraham. Pangalang iniingatan ng mga Israelita ng mahabang panahon. So ang wika ko, napakaganda ng pangalan. Gagawin kong banner name ng palatuntunan sa DWXI. Wika ko naman ang gabing yun, nang makita ko ang pangalan, ano naman kayang awit ang naugma sa palatuntunan ito, sa pangalang ito. Sa maniwala kayo sa hindi, kinabukasan ako'y mabukas ng radyo ng DWXI, unang pagkakataon, pinatutugtog ang awiting El Shaddai. The name and the message. Doon nagsimula. Ako po'y kinalabutan ng wika ko, ano itong nangyayari sa buhay ko? Wala kong kamalay-malay. Ipinahayag ko sa radyo. At pagkaraan ng isang linggo, may dumating sa akin isang hodyong negosyante. Nakita niyang pangalan, El Shaddai, sa aking lamesa at ang wika niya, saan mo kinuha ang pangalang yan? Ang wika ko, bakit? Ano ang pangalan na yan? Wika niyang pangalan ay banal sa Israel. Iniingatan namin yan sapagkat iyan ang pangalan ng aming Diyos. At ang wika ko sa kanya, ito rin ang aming Diyos. Ang Diyos ng Israel. Tuwan-tuwa siya at ang wika niya ganito lang. Babala, Brother Mike, wika niya. Paalam at pahayag sa madla, ingatan ang pangalang yan. Sapagkat sino mang mag-iingat, sasamba at magtataas, magpaparangal sa pangalan na yan, iingatan ng Diyos. Subalit wika niya, ang sino mang lalait, ang sino mang kokotya, ang sino mang mag-aalipusta, at sino mang gagamit ng pangalan na ito para sa sariling kapakanan, ang sino mang susumpa sa pangalang ito, susumpain din ng Diyos. El means God, in Shaddai means Almighty, God Almighty.
Ito po ay ipinakilala niya sa kanyang lingkod na si Abraham. Nang si Abraham po ay isang gabi tumitingala sa kalangitan, naghihintay ng pangako ng Diyos. Ilang taon na nakakaraan, halos 79 na taong gulang na siya. Pinangakuan siya at the age of about 75, if I'm not mistaken. Almost 25 years naghintay si Abraham sa pangako, subalit hindi nawala ng pag-asa si Abraham. Kaya't isang gabi, nung si Abraham ay nag-iisip na, inunahan siya ng Diyos. At ang wika niya, Abraham, I am El Shaddai. Walk before me in bed of perfect. Huwag kanya mag-isip ng anumang bagay. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Ang sinabi ko sa iyo ay aking tutuparin. Brothers and sisters, El Shaddai is the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob. Jacob is Israel, the God who created the heavens and the earth, the God who sent forth His only Son to look for you and to look for me, who sent Jesus unto us to proclaim the good news from heaven, that there is now peace between God who is holy in man who are sinners. Sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo Jesus, natapos ang pistoks ng taong makasalanan at ang Diyos na banal. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito ang ating kasaysayan. Tayo ang tinatawag na mga inapo ni Abraham. At pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya ang kanyang salinlahi. At tayong lahat na inabot ng mabuting balitang ito na hindi natakot sa ulan, hindi natakot sa bagyo, hindi natakot sa pangungutya ng ating kapwa, hindi natakot sa pagtatawa ng mga marunong sa ating paligid, ay tinuturing na apo, mga apo ni Abraham. At kasama tayo sa pangako ng Diyos. Brothers and sisters, ang ating Diyos ay isang Diyos na higit sa sapat. Isang Diyos na napatitigil ang hangin, isang salita lang. Isang Diyos na patitigil ang ulan, isang salita lang. Isang Diyos na patitigil ang mga alon, isang salita lang. Isang Diyos na maging ang mundo ay nayayanig sa isang salita lang. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Brothers and sisters, baka di nyo alam, ipinagbabawal ng Diyos sa tao na sa kanya'y nananalig na matakot. Mulang Genesis, pakikita ko sa inyo, sabi sa aklat ng Isaiah 43 verse 1 to 2, it says, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, tayo ay sa Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikatakot. Ang sabi ng Panginoong Kristo, wala kayong dapat ikatakutan. Isa lang ang dapat yung katakutan. Ang nagbigay sa inyo ng buhay, ang maaring kumitil niyan, at maaring maglagay sa inyo sa impyerno. Amen? Huwag tayong matatakot sa anumang bagay. Huwag tayong matatakot kanino man. Tayo ay sa Panginoon. Tinatawag tayo sa ating pangalan. Amen? Hating gabi, tatawagin kayo ng Panginoon. Sasabihin niya, Mary, Martha, Maring, Lucy, Lucia, Maria. Sa pangalan nyo. Very personal. Tayo mayroong pang sir, mayroong pang ma'am. Saan ba nang galing ang ma'am at saka sir na yan? Napakaganda magtawagan tayo sa ating mga pangalan. Tawagin nyo nga si Brother Mike. Yung maganda naman. O hindi ba? Maganda pakinggan? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tawagin niyo ng sister ang katabi niya.
Brother sa brother. Wala nang sir-sir dito. Wala nang mam-mam dito. Amen? Sa karera ng Diyos, magkakapatid tayong lahat. Tayo'y magkakapatid sa pangalan ni Jesus. Amen? At ang tawag natin sa ating Ama, Father in heaven, how we love you. Ang aking nasumpungan sa Isaiah 43. Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Narinig niyon? Sa sandaling tayo ay tumugon sa paanyaya ng Panginoong Kristo na sa Kanya ay sumama sa pagtawid, buhat sa ating kaababang kalagayan tungo sa Kanyang kaluwalhatian. Kapatid, hindi tayo maibubuwal ng anumang mabibigat na pagsubok. Your brother has gone through all kinds of troubles and triumphs. Wala na akong bituka. Inalisan ako noong 1967 ng bituka. 75% of stomach. Wala na akong gallbladder. Inalisan ako ang gallbladder noong 1990. Nabali na po ang aking kanang braso, nagkahiwalay ang buto. Subalit ngayong buong-buo na naman sapagkat muling binuo ng Panginoon. Amen. At di lang yun. 3.5 oras na frenosin ang puso ni Brother Mike. Di ko alam. Frenosin sa yelo. Habang ako po ay binabypass. Biro nyo yan? Biniyak na ang aking dibdib. Tunay na binuksan na ang aking puso. Sabi sa isang awit ng Tagalog, buksan mo man ang aking puso. Minsan humahamon tayo ng walang katotohanan. Subalit, physically and spiritually, God had opened my heart to search what's remaining therein, upang suriin kung ano pang dumi ang naroroon. Sapagkat ito ang layunin ng mabuting balita, linisin tayong lahat. Linisin ang ating puso. Linisin ang ating espiritu ng lahat ng karumihan na dumikit doon mulang pagkabata. Walang ibang paraan upang tayo linisin, kundi ang banal at makapangyarihang salita na binitawan ng bibig ng Diyos na dakila. Not by works, hindi sa pamagitan ng ating pagsasakripisyo, tayo malilinis sa ating makasalanan. Not by works, hindi sa pamagitan ng ating pagpupunyagi at pagpapagod. Kung tayo po ay nagpapagod, nagsasakripisyo, araw at gabi, nagro-rosaryo ng 2,000, kagayang kilala ko doon sa Amerika, para lang mapatawad sa makasalanan, nagkakamaliho tayo. Sapagkat ang kalinisan ng ating kaluluwa at kaligtasan natin, ibinigay na ni Jesus. Ibinigay na ng Panginoong Jesus. At bakit ito ibinigay sa atin? Sabi sa aklat ng Epeso, upang tayo ay gumawa ng kabutihan. Narinig niyo yun? Hindi tama yung basta tayo ay manalig. Tayo iniligtas, nilinis ng Panginoon upang tayo gumawa ng kabutihan. Marunong ba kayo mag-add? Marunong ba kayo ng 1 plus 1? 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. 8 plus 8. 16 plus 16. Ang gagaling nyo. Marunong ba kayo mag-subtract? 1 minus 1. 2 minus 2. 4 minus 4.
8 minus 8? Zero talaga. Zero talaga. Now, brothers and sisters, makinig ho kayo. Sabi sa banal na aklat, I think somewhere in 2 Peter, nasusulat doon. Makinig kayo. And to your faith, add goodness. At sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, dagdagan nyo ng kabutihan. Gumawa kayo ng kabutihan. Amen? Ang problema, marunong tayo mag 1 plus 1, di tayo marunong mag-add sa spiritual na buhay natin. Bakit? Sa halip na dinadagdagan natin ng kabutihan ng ating pananalig, dinadagdagan natin ang kasamaan. Dinadagdagan natin ang pandaraya. Ginagamit pa natin ang salita ng Diyos. Nakipaglagda ka na, buburahin mo pa ang inyong perma. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Nanalig ka na kay Kristo. Nagpupuri ka na kay Kristo. Naborn again ka na sa pamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo. Subalit bakit tumataya ka sa loto? Bakit nanonood ka pa sa telebisyon na nagpapalabas ng loto? Bakit kayo tumataya sa waiting? Bakit kayo tumataya sa bingo? Hindi iyan ang ipinadadagdag ng Panginoon sa inyong pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, into your faith, add goodness. And to goodness, add knowledge. Sa kanyang kabutihan, dagdagan nyo ng karunungan na galing sa Diyos. Isang salita lang na bibitawan ng bibig ng Panginoon. Kung inyong pagninilayan araw at gabi, ituturo sa inyo ng Panginoon ang inyong kinabukasan. Ang di nakikita ng iba, makikita ng inyong dalawang mata. Amen? At ang sabi pa doon, and to knowledge, add self-control. At sa inyong karunungan na galing sa Diyos, dagdagan nyo ng pagpipigil sa sarili, sapagkat maraming dumunong na sa salita ng Diyos na lumipad na ngayon. Palibas sa memoryado ng Biblia mulang Genesis hanggang Revelation, pinagtatawanan si Brother Mike, kinahamon pa ng debate. Ang salita ng Diyos ay inilimbag hindi upang ipakipagdebate, kundi upang pagnilayan araw at gabi, upang tayo ay magtagumpay sa buhay ngayon. Amen? At sabi pa doon, and to self-control, add perseverance. Ano ibig sabihin ng perseverance? Pagpupunyagi, pagsisikap. Pagsisikap ba yung nakasanghod ka sa television para tumama sa bingo? Hindi. Ang kayamanang hindi pinagpawisan ay dagliang nawawala. Subalit ang kayamanang bunga ng ating pawis ang siyang pinagpapala. May isang pilosopo naman lumapit sa akin. Di Brother Mike, tama ako? Ako bakit? Pinagpapawisan din ako sa kapipila sa luto. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Andyan pa ba kayo? Kumusta na kayo? Ulitin nyo nga. Totoo? Ngayong gabi, higit kayong mabibless. Hindi lang kayo mabibless, mapapabilis pa kayo. Mapapabilis pa ang dating ng mga kahilingan nyo. Yung 3 kahilingan nyo para doon sa mga gumawa. At tama ang ginawang relos. Taas ang kamay niya. May chichismis ako sa inyo. Ito si Sister Sheila. Nagpakita sa akin ng drawing na relos. Ano na alauna.
Pangalawa, alas 6. Kako, nakikinig ka ba? Bakit ho? Di ba kako ang susunod yan alas 2? Ay, naku po, sabi niya, ba't napunta sa alas 6 yan? Kasi kako, anong klaseng relos yan? Kako ba, sabi niya, bakit? Kako, pilay. Bakit pilay? Wala ang isang kamay. Mayroon bang relos na dalawa na isang kamay? Kasi hindi nakikinig ng instruction. Nagmamarunong. Nagmamagaling. Ganyan ang maraming Kristiyano. Kaya hindi tama ang ginagawa sapagkat hindi marunong sumunod sa instruction. Amen? Gusto nyong hindi madaig na mga suliranin? Gusto nyong hindi maibuwal ng mabibigat na pagsubok? Okay, pakinggan nyo ito. Instruction number 1. Andiyan na ba kayo? Marunong ba kayo makinig instruction? Sinong makikinig? Okay, patong ang kamay sa ulo. Ayan. Para hindi yan kung saan gumagala. Una, para tayo ay hindi madaig na mga suliranin. Kayo mga nasa television at nasa radyo, makinig kayo. Tayo pa nga pala ay live din sa Radio Veritas. Di lang DWX ay Radio Veritas at darating ang panahon, di lang Radio Veritas, lahat na impila ng radyo makikinig kay Yahweh El Shaddai. Bakit? Darating ang panahon, wala nang makikinig sa ibang radyo. Amen? Aniwala kayo? Basta ipinahayag ng Espiritu ng Panginoon sa entablalong ito, mangyayari. Magugulat kayo kahit saan nyo ipihit ang inyong talapitan ng radyo, maririnig nyo ang mensahe ni El Shaddai. Okay. So kaya, pakinggan nyo rin, kung medyo mahina ang dating sa inyo ng DWXI, nasa Radio Veritas tayo. Yan ang dapat na himpilang gamitin ng posposan sa paghahatid ng mabuting balita, hindi ng mga balita ng mundo. Amen? Una, kung ibig nating hindi madaig na masuliranin at hindi may buwal ng mabibigat na pagsubok, tatandaan nyo, lahat tayo ay daraan sa masuliranin. Lahat tayo ay daraan sa mabibigat na pagsubok. Tingnan nyo si Brother Mike, inside and outside sinusubukan. Tiyan ko, sinubukan na. Puso ko, sinubukan na. Alam ng Panginoon, wala na akong naitatago. Una, ayon kay Joshua chapter 1 verse 9, wika dito, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh na iyong Diyos ay sasayo saan ka man pumunta. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Hindi kayo madaig na masuliran at pagsubok. May nakikita ko dyan, kaunting problema lang, matulis ng usok. Nagsasalubong ng mata. Unang bang, sabi ng Panginoon, alalahanin mo ito. Ibig sabihin, remember this. Sabi ng Panginoon, remember this. Magpakatatag ka. Naintindihan mo yung pagkatatag? Tibayan mo ang iyong loob. Tibayan mo ang iyong loob. Walang maaring magbagsak sa iyo kapag ang tibay ng loob mo ay galing sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Balik sa ulo ang kamay. Okay. Iyan ang nakikinig. Nakikinig ba kayo? Amen. Lahat nakikinig ngayon. Tsak yun. Hindi madadaig na mga suliranin at hindi may bubuwal na mapagsubok. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, unang hakbang kapag may pagsubok, magpakatatag ka, huwag kang iiyak-iyak. Amen? Huwag kang ikot ng ikot. Tatagan mo ang loob mo. Tibayan mo ang loob mo. Alam niyo kung bakit? Bakit ka mangangamba? Bakit ka mangangatog? Bakit ka mababalisa? Bakit ka matatakot? Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ba't ka matatakot? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ibig sabihin, balik sa ulo, kamay. Ibig sabihin ng Panginoon, remember this.
If God is with us, who can go against us? Kung kasama natin ang Diyos, sino makatatalo sa atin? Lakasan nyo. Maging hangin, maging bagyo, kita nyo, tahimik ang paligid. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa mga taong kasama ng Diyos, hindi mahadlangan ng bagyo, hindi mahadlangan ng ulan, hindi mahadlangan ng darating at darating at darating sa pagtitipon ng mga pinili ng Diyos. Amen? At ito ang tandaan nyo. Walang taong nakarating at tumugon sa panawagan ng Diyos na hindi pinagpapala ng Diyos. Amen? And so, brothers and sisters, if God is with us, not even sickness can defeat us. Not even demons and evil spirits. Ni ang mga demonyong yan at mga espiritu ng kadiliman, hindi pwedeng humadlang sa inyo. Ni multo, hindi kayo pwedeng hadlangan. Amen? Imin kayo ng imin dyan. Nakakita na ba kayo ng multo? Tina mo katabi mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Mukhang multo na ba yan? May nakita na ba kayo multo sa katabi nyo? Alam nyo ang multo, nanlalalim mga mata. Okay, natandaan niyo yan. Unang hakbang para hindi tayo madaig ng mga suliranin at mabibigat na pagsubok, magpakatatag tayo. Tibayan natin ang ating loob. Ano man ang sabihin ng iba. Amen? Pangalawa, ayon sa Kawikan, Kabanatang 29, talatang 25, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kayawi at mapapanatag ka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin si Jesus. Purihin si Yahweh. Purihin ang Espiritu ng Panginoon. Balik sa ulo ang inyong kan. Ayan, ayan. Uulitin ko ito, maganda ito. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kayawi at mapapanatag. Alam mo, sa paligid natin, ang daming kantsaw. Kung ako naniniwala sa sabi-sabi ng iba, wala na ang gawain na ito. Subalit ako'y tawagin ng Panginoon at sumagot ng oo. Alam ko na ang daraanan ko sapagkat sinabi na ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon, anak, kung anong dinaanan ko, dadaanan mo. Sabi ko, Lord, wag lang sa cross. At ang sabi ng Panginoon, di mo na kailangan ang cross. Tapos na ang Calvary mo. Tapos na ang cross mo. Pinasang ko na ang cross mo. Inakyat ko na ang kalbaryo mo.